doon. Yung Supreme Court, nag-issue sila ng circular or news or resolution na sinasabi nila na, hey, Larry Gadon, nakita namin yung video mo, pinagmumura mo si Miss Raisa Robles na journalist. Alam mo, parang nakakarami ka na eh. Sige nga, bigyan ka namin ng 10 days, ipaliwanag mo ang sarili mo kung bakit hindi ka namin i-disbar. Bid for the 2028 election. Totoo nga naman. Kaya yung functions ng government compromised. 'Di ba? Supposedly, tulad yan, ayuda, may DSWD naman na para mag-distribute, nilagay mo sa mga congressman, which are political individuals. 'Di ba? So, kaya hindi nagagamit sa tamang paraan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito na sila. Idideklara sa 2028, Ismiyo Marimar. Ano nakain nyo? At mukhang nananaginip. Mukhang nananaginip ata sila, no? At naghahangad pa na maging presidente at bibi presidente. Hindi nga kayo makatikim ng magandang survey. At nagtatalunan kayo sa kalokohan. Diba? Isipin nyo na lang, mantakin nyo, ang mama natalo sa kalokohan, natalo sa pagkasenador, sasabak sa pagka-bibi. Oo. Gising-gising, baka medyo nananaginip pa. At ito pahayag ni Mayor Baste. Abangan natin. At pagsasalita ni Atty. Guanzon. Di kala nila, siguro kala nito makukuha sa konting pakyut at mga birada ang pagtakbo sa pagka-presidente at bibi-presidente. Nako po. Hinay-hinay. Oo. Makakala nyo, ganun-ganun lang. Di ba masakit nga matalo ng pagkakalokoha, pagka-mayor? Masakit, di ba? Ayan pa kaya. Ang tanong, saan kukuha ng budget? Pagtakbo. Yun ang tanong ng Aling Dolores. Pasok natin to. At Antonio magsasanib puwersa. Sa kabila ng mga hamon at balakid na maaaring magpahirap sa kanilang pagkapanalo, tila may mga pagsusumikap na isulong ang tambalan ni Senador Antonio Trillanes at Senadora Risa Hontiveros para sa 2028 na halalan. Si Trillanes, na matagal nang aktibo sa social media bilang tagapagsalita ng kanyang sarili, ay hayagang nagdeklara ng kanyang nais. Ayon sa kanya, si Hontiveros ang gusto niyang maging kandidato para sa pagkapresidente sa susunod na eleksyon. Naku po! Kung matatandaan, hindi na nagpakipot si Hontiveros at ipinahayag kamakailan, I'm not saying no. I'm open to all possibilities. Bagamat marami ang nagsasabing malabo pa ang pagkapanalo ng tambalang ito, malabo mas talaga. Pinapalakas ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang deklarasyon at openness sa taong bayan, sektor at ilang organisasyon mula sa mga makakaliwa. Si Senator Risa Hontiveros daw ang pinakamahusay na pambato bilang presidente laban kay VP Sara sa... Ano ka mo? Eto, ang matibay na pambato kay VP Sara. Yung mga durobo nga sa kamara, hindi nga umubra Saka itasabihin nyo, eto. Ano ho ba ang nagawa? Ang tanong, ano ho ba ang nagawa? Ito. Bibigyan ko kayo ng isang pahapyaw, nasa na ho? Pinaingay lang ang pangalan. Nasa na ho yung sinasabing whistleblower? Nasa alias Rene. Wala na. Nakasuhan lang yung mga bulagir. Diba? Meron pa ba? Kita nyo na. Diba? Pumunta pa ng NBI, paiimbestigahan. Ganoon ang laro, taktika. Diba? Sabi ko nga sa inyo. Mga taktika nila yan. Gagawa sila kunwari ng ingay against sa kanila. Tapos, may mga vlogger na makikisawsaw. Ayun. Pasok sa script. Pasok sa banga. Natabunan na rin. Sino? Si alias rin Bakit? Ito kasi may bagong pasabog na naman sila. Sila raw ay tatakbo sa pagka-presidente at tatakbo sa pagka-BP
presidente. At ayun, meron ding umeksena na 4 na senador, yung impeachment ni BP Sara ay, itutuloy daw di umano. May motion, OMR na tinatawag, motion for reconsideration. Ang ano ito? Magmo-motion sila para ituloy ang impeachment. Nagsalita lang ho. Sino? Si Mamang Quezon, di ba? Ano sabi? Dapat hindi na ma-convene. Pero kung pag-iutos ng Supreme Court, bakit hindi ituloy? Yun ang sabi ni Kajinggoy. Kung iutos, wala na nga, tapos na ang usapan Diba? Wala nang saysay yung impeachment na yan. Meron naman silang pasakali. Sa survey na naman. Malakas na naman daw. Sino? Ito si Bungit-ngit at ito si Balulong. Iba naman ang kwento. Si Balulong naman ang malakas. Siyo. Ito, ang aga-aga pa. Sa bagay, preparasyon nga ika nga. Kaso nga lang, yung preparasyon nila kay BP Sara na patalsikin, hindi umubra. 2028 ayon kay Trillanes. Naniniwala nga si Trillanes na si Hontiveros ang kandidato na maaaring makipag head-to-head laban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ano daw? Sinabi ni Trillanes na inaalis na niya si Leni Robredo at Senador Bam Aquino bilang mga potensyal na presidentiables dahil ang kasalukuyang kondisyon ay nangangailangan raw ng mas malakas na kandidato tulad ni Hontiveros. Baka naman kasi hindi ka lang pansinin kaya inaalis mo. Hindi ka papansinin noon. Maniwala ka sa akin. Hindi siya yung makikipag-tandem yung kung sakasakali. Dahil masisira ang pangalan na nasabi ni Aling Ledesma dito. Totoo yan. Kahit siguro, ordinaryong vice mayor, makipag-tandem sa'yo. Yung vice mayor ba nito sa kalokohan, nanalo? Tanong lang kasi wala akong idea kung nanalo yung katandem nito na tumakbo ng pagka-mayor sa kalokohan. Nanalo kaya? Tinututukan na ngayon ang kanilang mga hakbang habang patuloy nilang sinusubok ang mga posibilidad sa 2028. Subalit ang deklarasyong ito ni Trillanes ay nabahira ng duda, dahil tila timing ito sa pagbubukas ng investigasyon sa Senado ukol sa mga binayaran umano na witness ni Hontiveros. Maari kasing gamitin ni Trillanes at Risa Hontiveros ang mga pahayag na ito bilang sagot sa investigasyon upang sabihing pinupolitika sila. Ayon kasi sa post ni Jay Sanza ay Senate hearing on Tanim Witness. Nakatakdang magkita ng face-to-face ang sinuhulang testigong si Michael Maurilio alias Rene at sinasabing nanuhol na senador na si Risa Hontiveros. Ayan. Yan ang gusto natin. Kailan to? Kailan natin mapapanood to? Kasi hindi na natin siguro may mga 2 linggo na walang narinig dito sa sana ipatawag itong sino ba to? Senate hearing, tanim witness, natakdang, face-to-face. Ito si alias Rene. Kailan to? Gusto namin mabalitaan to. Gusto namin may reaction na ito. At kung talagang magbabartagulan, itong si Virus at si alias Rene. Kung maaaminin lahat ni alias Rene na ang nag-utos ng tanim witness. Naku, gusto ko yan. At gusto rin ni Aling Ledesma yan. At siyempre gusto ng ating kababayan yan. Mapanood. Para may masupalpal. At sana doon, sa hearing na yun, andun lahat yung mga senador. Wag lang yung sino may hawak ng committee. Andun lahat. Sa bagay, sino ba may hawak nito? Parang, senador ba to? Sana, si senador ba to? Para mabartagul ka ni Senator Bato. Ni Senator Bato, ikaw Virus, Diba? Anumang oras, matapos magsampa ng isang resolution si Media and Public Information Committee Chairman Robin Hood Padilla calling for an inquiry into allegation of PIOLA for Senate witnesses presented by the lady senators. Inaasahan... Yun, si Senator Robin. Public Information Committee Chairman. Ayun, Senator Robin, bardagulin mo na yan. Para matauhan. At nakita nyo na nga. Wala na nga pumapansin dito sa babae na to. Pag sa Senado, wala na. Wala na sila. The missing 20... Ito na. Gusto ko to nasa na kaya yung 20 pesos na bigas? Andiyan pa ba? Kasi pangako nila yun Habang nakaupo ata ito si Bungit-ngit, ang 20 pesos na bigas, nandyan lang.
nasa gilid-gilid, nasa tindahan. Kung ako naman ang magtitinda 20 pesos na bigas, tapos tutubuin mo 50 centavos sa 1 kilo. Di na ho ako magtitinda. 'Di ba? Papahirapan ko lang sarili ko. 'Di ba? So alamin natin 'yan dito. Gusto natin 'yan. At oo. Yung mga masasabi rito, mga babanggitin dito, alamin natin para updated tayo kung ano yung usapan. Pasok. So, yun naman talaga yung clear indicator ng ano Tama naman yung sinabi ni Marcos na pumalpak talaga siya. Yun. No, marami lang nag-comment, Mayor, na medyo nag-align to sa statement mo in our last episode na this is the most inefficient government. So somehow, parang nag-agree din si Bongbong with that statement. Yun, he acknowledged it na the people were not happy and they need to improve. That's what he said. Tagal ko na sinasabi yan. Simula pa lang ng itong nagpa-podcast tayo na masyadong focused sila on the 2028 elections. Tapos lahat ng movements ng administration are, inaano nila pinopoliticize nila lahat ng ginagawa nila to solidify their bid for the 2028 elections. Totoo nga naman. Kaya yung functions ng government compromised. 'Di ba? Supposedly, tulad yan, ayuda. May DSWD naman na para mag-distribute. Nilagay mo sa mga congressman, which are political individuals. Diba? So, kaya hindi nagagamit sa tamang paraan or nade-deliver ng maayos, fairly, yung mga resources ng gobyerno dahil nga to advance their political ambitions. So, ito kasi rin, it's one way, yung pera ng bayan, it's their way of buying allies. Like Martin Romualdez, di ba? So, Martin Romualdez, pagka sumunod ka sa amin and this administration, then you are given allocation ng ayuda, which is the which used to be the pork barrel. So yun naman yun Kaya yung DSWD, which has the data, sila naman yung nakakaalam and paano nila gawin yung trabaho nila, kung saan dapat mapupunta yung mga resources na yan, hindi na nagagawa nila yung trabaho nila. So how can that be efficient? Tama naman, Congressman. Your only job is to, cooperate with this, itong mga agencies na to, na ito yung kailangan namin. Then you propose the budget. Pag daw, sige, magbigay tayo ng allocation dyan, DSWD for this region, for this district, kasi may kailangan na ganun. Pero anong nangyayari? Diretso sa congressman. Bahala na siya kung paano niya gagamitin. And in fact, Mayor, we've seen and we've heard reports of that during the last campaign na sa distribution ng DSWD, dumarating bigla yung mga politiko at sila na ang nagbibigay sa ayuda instead of the DSWD, as you've said, which has the mandate to do this function. Ano yan traditional politics. Traditional politics. Kahit hindi mo naman pera yan, gagamitin mo na para sabihin na na sa akin galing to. Totoo. Ganyan yung ginagawa ng mga ibang durobo. For example na lang natin, pag namigay ng mga relief goods, may pangalan ng mga durobo. Samantalang si BP Sara, di ba? Wala kang makikitang pangalan ng Duterte. Office of the Vice President ang nakalagay. Ganyan ang nanunungkulan. Hindi kagaya dito sa mga bakulaw, kailangan palagyan ng mga, tumulong ka na. Alam mo na sa sarili mo, tumulong ka na. At alam na ng tao na tumulong ka na.
Di ba? Pinapamukha mo. Sa ibang bansa ba may ganyan? Sige. Di ba, mga nakalagay doon, parang ano lang yung mga, halimbawa, may mga organization. Parang plastic lang. Ha? Wala nang mga pangapangalan. Relief goods. Ganoon lang. Plain white plastic. Doon nakalagay yung mga relief. Oh, pinamimigay. Dito kailangan may pangalan. Wow. Ibang klase. Para may masabi. Oo. Para sabihin galing sa inyo. So magkakaroon ng utang ng loob. So the next time around, next elections, dapat ako yung piliin nyo kasi binigyan ko kayo ng ayuda. Kasi dito naman, kunwari, sa Davao, may sunog, may baha. Ang CSWDO, lahat ng mga departments, ide-deploy yan. Kung meron man politiko dyan, they're there just to, to do an ocular visit, everything is going well, di ba? Yung ganon. Kung okay pa ba yung mga nangyayari, tama ba, may kulang ba? Yun lang naman yun. Pero yung pera na yan, nandyan na yan. It's supposed to be allocated already kasi hindi mo naman maiiwasan talaga na may mangyari. Diba? So ngayon, kung ginamit mo sa politika, binigay mo sa mga congressman, inubos mo doon so that you can acquire allies, katulad nung midterm elections, pag may nangyari talagang totoo, like yung recent baha doon sa Manila, saan mo kukunin? Pinamigay mo na lahat eh. So, Tama. The next thing that you do is maybe you would realign pera ng mga ibang department doon na naman sa ayuda. So mawawalan ng pera yung ibang mga institutions like DepEd, yung PhilHealth, isa yan, di ba? Tama. Nila kinuha yung pera sa PhilHealth at hindi natin alam talaga kung saan napunta and they're not telling the courts because they keep on moving the oral arguments kung saan nila ginamit yung pera sa PhilHealth. Booking sila dito, Mayor. Oo, booking. Halatang halata sila. Ito mo, wala ng pera. Ubus ang pera ng PhilHealth. Tapos yung pondo ng senior, parang hinahanap nga ng mga senior, nasaan na eh. Ala na. Kasi sa kagustuhan nila, sila ang mamuno, gumamit sila ng makinarya. Sabi ni Aling Ledesma, meron 777, meron kung ano-ano, para lang mag-stay sila sa kanilang mga pangarap. Pero ang sabi na nakararami, hindi na kayo uusad. Eto, merong balita dito. Kaya naman pala na-disbar ito. Yung mahilig ob. Kita mo. Bibirahin ka ni Atty. Respicio. Makinig ka ha. Pakinggan mo, ob. Ikaw yung laging bumabanat eh. Kay Larry Gadon, yung Supreme Court, nag-issue sila ng circular or news or resolution na sinasabi nila na, hey, Larry Gadon, nakita namin yung video mo, pinagmumura mo si Miss Raisa Robles na journalist. Alam mo, parang nakakarami ka na eh. Sige nga, bigyan ka namin ng 10 days, ipaliwanag mo ang sarili mo kung bakit hindi ka namin i-disbar. Tinignan namin yung records namin, ang dami mo palang case for disbarment. Sige, paghahalu-haluin namin yan. Titignan namin kung i-disbar ka namin. Okay? So ano bang nangyari kay Larry Gadon at Raisa Robles before that? So apparently, si Raisa Robles, meron ata siyang commentary, siguro printed or voice, and sinabi niya, alam mo, si Bongbong Marcos, convicted siya na hindi nagfa-file ng income tax. Siguro, hindi rin siya nagfa-file ng tax mismo. Siguro, nag-e-evade din siya ng tax. So, eto ngayon si Larry Gadon to the rescue! And gumawa siya ng sarili niyang video, pinost niya sa internet, and pinagmumura niya si Raisa Robles, and also, dinefend niya si BBM dun sa accusation ni Raisa Robles. And if you remember before, marami rin siyang criticism against sa SE noon na sobrang bagal daw ng kaso, corrupt daw yung mga nasa Supreme Court, and then mga judges, kaya napagalitan na rin siya noon. Kaya napuno na ang Supreme Court, walang yaka Gadon. Yung bunganga mo hindi mo makontrol.
And ngayon, itong si Raisa Robles, ayaw mo talagang pingilan yung sarili mo, dakdak ka ng dakdak. Grabe yung wala ka talagang class, grabe yung pagmumura mo. Tingnan nga natin, try nga natin i-disciplinary action ka. Sige, explain mo yung sarili mo. So, yun yung state natin ngayon about kay Larry Gadon. Attorney Respi, anong masasabi mo sa incident na to about kay Larry Gadon? So, tingnan natin, try natin pasukin yung utak ni Larry Gadon ngayon. Yan. So, si Larry Gadon, nakikita ko, okay, tatakbo ako ng Senate. Okay, may brand ako na matapang at loose yung bunganga ko. Okay, malamang doon ako mananalo kasi doon ako nakilala ng tao. Okay, mag-stick ako sa branding ko and ipupurso ko lang yon, ibubukas ko lang ang bunganga ko and siguro baka manalo ako. And you know what? Ang hula ko, feeling ko mananalo siya. Kasi lahat ng Pilipino, kilala siya na matapang and apparently, kampi pa siya ni BBM. So, feeling ko mananalo siya. Feeling ko yun yung taya niya. Kaya niya ginagawa yun. Aware siya sa mga repercussions. Hindi mananalo yan, attorney. Kasi diba? mas mabigat sa kanya yung senatorial seat. If I were in his position, malamang yun din ang gagawin ko. Talo nga siya eh. Nung tumakbo yan, nung nakaraan, 2022. Talo. Hindi na nagbaka sakali yung ibang mga Pilipino na iboto yan. Ay kasi ikaw ba naman tatakbo ka, naririnig sa'yo, ob. Kahit sino na pinagsabihin, ob. O, pahiya ngayon. Natalo. Ngayon may balak siya. 2028. Nakakaamoy. Aba. No way. Okay kayo, mga kasama, sa tingin nyo, mananalo kaya ito? Noong nga dati hindi lumusot. Ngayon pa, puro ka, yung bibig, hindi mapigilan. Bakit kaya naging attorney yun? Ano? Sabi ni Aling Ledesma, buti nga, na-disbar. Kita nyo na. Pero taya-taya lang yan, negosyo lang yan. Aware siya sa ginagawa niya. Maybe hindi ganun totoo yung personality niya, but he's just living it up. Okay lang yun, siguro, as far as you're concerned, consistent sa interest niya. Secondly, naisip ko si Larry Gadon pag tinitignan ko yung personality niya, meron yung tinatawag na, excuse the language, pero merong tinatawag na fuck you money. Fuck you money. Sa stage parating ginagawa yan na kapag marami ka ng masyadong pera, wala ka ng pakialam sa industry, wala ka ng pakialam sa peers mo. Salita ka na lang ng salita, kahit sino kinikriticize mo, kahit yung peers mo kinikriticize mo, kahit yung industry mo kinikriticize mo, yung gobyerno kinikriticize mo, kahit sino kinikriticize mo, kahit wala ka ng kakampi, okay lang kasi sabi nga nila, merong fuck you language na. And normal lang yun sa United States kasi yung freedom of speech doon, grabe. Buhay na buhay. And naiintindihan nila yon. And okay lang yon. So kapag may fuck you money ka na daw, bahala ka na. And ganun yung magiging ugali mo. Which is okay. Kaysa naman parati kang nagfo-phone sa peers mo, sa mga boss mo sa industry, sa mga korte, sa government agency, para lang makakuha ng pabor. Pero against na sa prinsipyo mo, yung binababa mo masyado yung dignidad mo at tinataas mo sila. Kung baga, nagkakautaw ka sa kanila, nagfo-phone ka sa kanila, o isa pang word, obsequious ka sa kanila. Yung ganong tipo. So, baka malamang meron na siyang FU money. And alam mo kung ano pang meron pa si Gadon besides FU money? Mukhang meron na rin siyang FU reputation. FU reputation. Yung tipong, wala akong pakialam kung anong tingin nyo sa akin, malamang, ito rin naman na ang tingin nyo sa akin, wala nang magagawa kung magdadadakdak pa ako dito. Hindi na magbabago ang tingin nyo sa akin at wala na rin magagawa sa akin. Meron na akong reputasyon and just live with it. And bahala kayo. Ganun na lang talaga ang buhay. So wala na siyang pakialam kahit ano nang mangyari sa kanya sa Supreme Court. Wala rin naman magagawa sa kanya. Tama ha. Lahat ng mga sinabi ni Atty. Respicio sumasalamin doon sa mama. Bakit? Nakita nyo, parang naging parang naging palingkero tapos kukuha ng simpatya sa taong bayan, sabi ni Aling Ledesma, para para makilala. Hindi. Mali. Yung naging strategy niya para makilala siya. Dapat naging humble siya dahil respetadong abogado siya noon. Noon. Pero nung nakilala nyo na, nung nagngangaw-ngaw, kasi hindi naman makukuha sa tapang-tapangan. Tatakbo kang senador tapos yung maririnig sa'yo, hindi magandang pakinggan. Lalo na may bad words. Akalain nyo, di ba? Mantaking yun. Kukuha ka ng boto, pero ang tingin sa'yo, ng tao, ay dispalinghado. Paano ka mananalo?
Hindi kagaya nito ni Atty. Guanzon, kahit dati, talagang ito, solidong pinklawan to. Pero alam niya kung sino yung kurakot sa hindi kurakot. Kaya nga, kita nyo sumasang-ayon pa siya dito sa Duterte, kay BP Sara, kay Tatay Digong, at ayaw niya dito kay Bungit-ngit. Lalong-lalong na dito kay Balulong. Di ba? Attorney, bigwas berahe sila. Morning po. May aga na sa inyo Ay buntag. Kaon tayo, ay doktor. Minsan lang Free breakfast. Ano breakfast nyo dyan? Dati nag-diet ako. Hard-boiled egg lang. Breakfast ko. Alam nyo, pag tumatanda kayo, tumatanda kami, minsan, nawawalan ka rin ng gana kumain. Napansin ko yung kain ko, parang pakonti na ng pakonti. Which is good. Kaya lang, lagi ako nagugutom. So parang every 2 hours, kailangan kumain ako. Kasi may diabetes ako, di ba? Ay, anon? Oo, may diabetes ako. Less rice ka, attorney. Pero, manageable. Alam niyo naman yung doktor ko, sister ko. The best ko. Endocrinology. Kaya lang, huwag kayo magdoktor ng kapatid nyo kasi walang bayad. Ano pala ito mga kasama? Tawag dito, parang nagkwento lang, kala natin merong bibirahin dito. Kala natin merong masosoplak dito. Di ba, isipin nyo na lang, mas maganda yung ginawa din ni Atty. Guanzon dahil asar na asar siya sa mga dorobo. Hindi siya pumanig dito sa mga, alam niyo, yung mga dorobo ng bayan para nakawin ng pera. Kilala niyo naman si Balulong. Ang daming, naku Diyos mio Marimar, ang daming problema, ang daming nawala, ang daming sangkatutak ang perang dinorobo nila. Bato, kung piyasang susunod ang Senado sa ruling, ito magandang balita dito. Sigurado, boboto na yung yung Senado. Magbobotohan na yan. Malapit na Sa ata magbobotohan para sa pagbasura ng impeachment. Pasok. Ang linggo nating hinagila pero finally nakuha rin natin ang ating mga kapanayam ngayong hapon. Nananalig chairman ng Committee on Public Service, Public Order and Dangerous Drugs at na dagdag ho sa kanyang committee chairmanship ang pagiging chairman ng Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Ating tinutukoy, Senator Ronald Bato de la Rosa. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Sally, sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Sir, una, nag-open na ang session, yung first regular session ng 20th Congress last Monday at bahagi po kayo ng majority block. So sa ating kababayan, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan sa majority block ngayong 20th Congress? Well, asahan ninyo na magtatrabaho ng gusto para sa kabutihan ng ating bansa. Yun ang gagawin ng majority block. At ano po yung mga bill ninyo na bigo kayong maipasa sa 19th Congress ang ngayon po yung muli yung isinusulong sa 20th Congress? Yung death penalty for large-scale drug traffickers. At saka yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Yun ang mga
medyo controversial na batas na i-refile natin dahil hindi nakalusot during the last Congress. At considering yung composition na ngayon ng Senate, syempre may mga nabago na, sa tingin nyo mas may pag-asa na makapasa po yung dalawang, sabi nyo nga medyo controversial na panukalang batas na sinusulong ninyo? Mataas. We are hoping it's only a lang ating samahan. Sir, parang napuputol-putol yung signal ni Sir. Ano ba, Viber si Sir? Smart. Okay. So balikan. Sir, okay na ba? Pakinggan ulit natin, Sir. Yeah, hello. Ayan. Sir, tawagan ka ulit namin ha. Kasi parang nag-e-echo. So hindi natin maintindihan yung sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sayang naman, kailangan natin maintindihan yung kanyang mga iyahayag. Kanina po na sabi niya na isinusulong uli niya yung controversial nga na hindi nakapasa ng 19 Congress, yung mandatory ROTC, and then yung parusang ditay sa mga large-scale drug trafficking. Yun, dapat yun. Yung parusang bikay. Drug trafficking. So, parusahan. Kasi yung 19 Congress, maraming hindi nakapasa. So, considering na may pagbabago na ngayon sa leadership, sa membership ng Senate, ay kung sa tingin niya may pag-asa. So, balikan natin. Hi, sir. Hello. Ayan, mas klaro na po. Yeah. So, sir, you were saying na sa tingin nyo, under new composition ng Senate, mas baka may chance na ma-approve na yung dalawang sa tingin nyo ay controversial nyo na panukalang batas? Yes, sir. I'm optimistic na makalusot ito ngayon. And dagdag ko pa dyan, no, yung isa palang pinahal natin dati na hindi rin nakalusot, ipapile natin ulit yung pag-repeal ng CPD law. Yung CPD law yun. Sir, ano yun yung CPD law? Pasensya na kayo. Ba't pinare-repeal nyo ito? Ito yung mga professional na ay maraming requirement na kailangan sila mag-seminar para magkakuha ng puntos, kailangan attend ng mga convention para magkakuha ng additional puntos para ma-renew yung kanilang mga lisensya. Ito pa nakita ko, sir. Ng karamihan ng mga professional na yung na pumunta sa opisina natin at humingi ng tulong na talagang sila nahihirapan dito sa batas na ito. So, kung pwede ba daw na ma-repeal or ma-amend or ano bang solusyon nito. So yun, ni-refile natin yung proposed bill nito doon. Proposed bill na yun. Nakita ko na, sir, Continuing Professional Development Act of 2016 o CPD law. Yes, CPD law. Continuing Professional Development. So ito, pinababasuran nyo na ito repeal. Hindi amend, kundi repeal. Well, depende sa kalabasan. Kasi dadaan pa sa hearing. Alam ko, mayroong pros and cons yan. Alam ko, mayroong mag-oppose. Mayroong din magsusuporta. So titingnan natin ngayon. Basta initially, yung aking pinahal na bill is total repeal. Para hindi na mahirapan yung mga professional natin na mag-renew ng kanilang mga lisensya. Pero depende kaya sa kakatakbuhan ng bill. Kaya nga, pagkakaroon tayo ng hearing para pakinggan natin ang mga pros and cons sa panukalang batas na yan. So tamang-tama kayo sa Chairman ng Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. So kayo mag-handle ng hearing doon sa proposed bill nyo na yun, tama po ba? Yes, tama nga, timing nga. At napunta sa akin yung committee na yan. Tama lang. Sir, nung Monday, sa SONA ni Presidente, talaga namang diniklara nyo na hindi kayo attend dahil ayaw nyo sabi nyo makipagplastikan. Pero pinakinggan nyo naman po yung laman ng SONA ng Presidente. Hindi ko napakinggan. Tinignan ko lang, nagbabrowse lang ako yung lumalabas lang sa social media. Buti na lang, Senador Bato, hindi mo pinakinggan dahil wala hong sustansya. Walang kagana-gana. Ako nga lang, yung mga yung mga short video lang, yung nakikita ko eh. Kasi hindi mo naman dapat pakinggan Dahil puros lang. Ngako, nga. Wala nangyari. Totoo naman. Sabihin nyo kung hindi. Comment ka sa comment section. Diba? Nung una pa lang, unang SONA, may natupad ba? Nangyari itong bagyo, flood control nung una, may 5,000. Nangyari itong bagyo ulit Kaya alam mo nyo kasi fact check na ng Nature. Nature na mismo nagpa-fact check kung totoo yung mga pinagsasabi. Wala, puros kasinungalingan. Nabubuking na sambayan ng Pilipino. Magsalita ka, 5,500 flood control, nung bumagyo, bumaha, ayun, wala, naanod daw ng baha. Ito na naman. Nagsalita siya. Wala na raw yung flood control.
nadurobo na raw ng mga bakulaw. Totoo, lumabas sa tawas. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!